Ginagamit ko yung katungkulan niyo. Sana wag ka mag-ano. Mamaya nakakadena na. Kasi tumutukoy sa organization. Diego Ortiz Diligar, tapos magiging walay na parokya kasi dati siya sa Tondo may 1578. So yung magiging unang parish priest ay yung Dominican o yung leader ng mga Agustino dito sa Pilipinas na tayo siya ang mga magiging katawag lang niya basic try tapos bigyan mo ng parehas silang Agustino dahil sila ay pareho. Yung kampanaryo natin ay merong parang floor ngayon. So dati, ikaw, according sa mga lumang illustration, yung kampanaryo na yun ay hanggang 4 na palapat. So meron yung isa sa taas, mas mataas siya. Tapos yung third floor na yun, dati, actually ngayon, kita mo na yung LX yan. Kasi ang purpose niyan, magiging watchtower yan. Kung saan yung nakikita na naaabot ng tanaw mo, yun yung nasasakupan mo. So, ito before, ngayon, kita dyan yung MX, pero di ba sabi natin kanina, na sakop ng Bulacan, yung Malolos, Iginto, at Calamanas. Kasi yan yung mga lugar na tanaw mula dito sa Kampanan. So, tapos, kung titignan nyo yung tsura ng kampanaryo, parang may mga triangle sa taas. So, para siya nakikita, kaya soft word na yung tawag nila. Yung triangle siya. So, ito tournament ko, itatawag tayo. Tapos, sa iba ba ng mga triangle, para daw siyang turmuna. Yun. Tapos, sa third floor, yung balustre, yung parang harang doon sa space, plain na lang daw siya. So, plain pa daw yung kasi yung sa second floor, yung harap sa space na yun, yung arc, ay may design na. Kung titignan nyo yung arc, yung parang bintana, yung gilid niyan ay kaparehas ng mga bintana at pinto sa busway. Tapos yung iba ba, ito. Diba yung image na to sa corner, meron siyang parang suspended na column. Design siya. Yung design na yan sa mga architecture, nasa field ng architecture, tawag doon nila doon ay ionic wood. So, tapos may design siya na parang cortina pa rin. Tapos, ito yung taas sa base, sa first floor. Kahawin na yung first station sa second floor. Yan may sino ba yung pinagkakaya? Tapos, dito sa harap, kahit naman natin yung mga sinyal ng mga design na parang sa pinakatayan din, ilalim yun ay merong mga design na bulak-bulak. Yan daw ay merong, in general, yung mga design na ito, ay tinatawag na design yung neo-Romanes. Yung neo-Romanes ay gusto sila yung simbahan noong 1900s. Yung ganitong entrante, ganitong padisenyo ng mga design ng simbahan ay mga kalitulan sa mga neo-Romanes na simbahan kagaya ng Manila Cathedral at simbahan ng Guadalupe na maraming ornament. Kagaya nito, sa pinakataas, meron siyang design ng mga bulaklak, tapos yung parang cortina ulit. Tapos yung sa ibaba ay itlog solid na merong imahe. Nasa magkabilang gilid, si Santa Monica, nanay daw siya ni San Agustin na nasa kanan kapag nakaharap ng tao. So, San Agustin kasi na Agustin ay yung depan. Tapos sa mga Agustin, refer natin sa kanila yung nanay ni San Agustin na Santa Monica. Dinasigit na ay imahe ng Nuestra Señora de la Asunción. So, meron tayo gano'n din, yung mga bulak-bulak din sa magkapila, tapos yung parang cortina. Dito sa harap, sa
Kaso, kapapansin nyo, meron tatlong column na ito, 1, 2, 2, 1, 2. Kung tingnan yung pinaka-shaft niya, yung corona, medyo detalye siya. Meron siyang parang mga bulaklak. Ito, meron siyang design. Bago yung triangle na solid work na meron siyang mga bulaklak din. Yung ganyang corona, makikita nyo yan sa mga disenyo ng column na Corinthian. Pero kapag ka-Corinthian, yung poste niya dapat merong spaces in between. Pero ito, mukha siyang flat. So yan daw ay crystal order. So, combination ng ibang order apart from Corinthian. Tapos yung arco niya, pag-disenyo din, kapatid niya yung sa Manila Cathedral. Yung tawag yun sa tatlong arco na yan ay disenyo bakit. Tapos burnois, ibig sabihin tugtong-tugtong ng mga bulaklak na pinag-iwalay ng parang tubig. So, matitalya siya kasi nga uso ng 18th century yung mga Englandic. 19th century yung mga Englandic. Tapos yung mga Englandic simbahan, nasa mga places lang before. Hindi natin nabanggit, pero kanina, pero yung Bulacan, ang unang kapitan, unang kapisera, ng Belawin na Bulacan. Kaya ganyan ka-engrante yung simbahan. Kasi nandito yung sitong colonial enterprise. Bukod dito sa simbahan, yung lumang kasarian o yung lumang kapitolyo, ang equivalent natin ngayon yung kapitolyo, nandito rin sa Bulacan kasi nga ito yung kapitan tao. Yung lumang kapitolyo nandoon sa central ngayon. May limang building, alam niyo yung gate 1, yung parang, di ba, unang gate wala dito. Doon, pero yung doon building doon, pagpasok ng gate. Yung lumang building na yun sa mga medyo elder, yung room ni Mang Gonzales, tsaka yung lumang library, yun yung lumang kasarian o yung kapitolyo. So yun yung sinong provincial government. Tapos, sa Kupang, yung bahay na luma, katapat ng Alphamart, yung palikot papuntang Baluban, nandun pa yung ruins ng Russell Provincial. Ibig sabihin, nandun pa yung lumang pili ng Pandalawigan, yung pagkuhan ng provincial. So, yung iba pa, wala na tayong masyadong ruins. Pero yung key offices ng government, provincial government, nandito sa atin sa Bulacan. Kasi dito yung unang capital town ng Lalawigan ng Bulacan. So, tayo ay nagsimbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Huwag tayo sa gilid kasi pag-usapan naman natin ng iba pa. Pwede mag-usapan about the history of the church in St. Philip. Sabi natin kanina na ayun in order, parang siyang post na pero nakabalik. Parang suspended. Yung mga lumang bato na natin before, adobe yan, tapos nagsisikan siya ng mga W o bricks. Kasi ginagamit lang naman before para makabuo yung ganyan sa tibay ng structure, yung puti ng log. Pero din ako, nagtutumpak kasi yun, so parang malaki na yung puwag yung space. Sinisingila nila ng ladrillo kaya may ganyan yung mga bricks, yung mga red or brown. So yun, tapos sa second floor mas maraming ladrillo dun sa second layer ng kampanaryo. Tapos actually, hanggang maaari, binubulungan sana yung mga halaman, mga damo na tumutubo. Kasi di ba, yung ugat-ugat papasok sa gitna, lalaki yung ugat, lalaki yung halaman. Yung space in between ng mga bato, lalaki. So, papasukin ng hangin, papasukin ng ulan, masisira agad. Kaya siya pinatanggal agad. Pero yung may time na hinahayaan nilang tumubo yung mga damo kasi mas mukhang luma kung may mga tumutubong halaman at mga tumutubong damo. So, ayan. Tapos itong gitna, yung pagitan ng simbahan, anong kampanaryo, wala yan before. Sa mga lumang simbahan, tingnan niyo yung sa Ilocos, yung kawayan at yung bawang. Yung simbahan ay apart doon sa kampanaryo. Ito, additional structure.
Tapos dito, hindi pa kasi natapos ng restoration project. Kung mapapansin niyo yung gilid ng simbahan, nakapalitada pa siya kasi bukod sa na may time na nauso yung pagpapalitada ng mga structure, purpose din kasi yun. Di ba nga, napapasukan ng hangin, nababasa ng ulan, na sisira agad yung structure, humihina yung structure. So para mas tumibay, mas tumagal, pinapalitandahan. Pero yun nga, may mga movement na gusto nila yung ibalik yung mga dating structure. So, ayan, ibutongkap na yung yung kalitada para lumitaw ulit yung mga adobe na ginamit before. So, ganun pa din. Meron pa rin kung mapansin niyo yung mga singit pa rin ng Gladionillo o yung sa spaces between adobe. Tapos, okay. Noong panahon ng mga Kastila, dahil hindi naman lahat ng mga katutubo ay Kristiyano, ang gagawin nila ay mag-mission sila sa iba't ibang lugar. Tapos, ang pag-mission ay pagtuturo ng katuruan ng simbahan, Katolika. So, meron silang mga libro na nagpapakilala ng mga panahon ng kasal, nagpapakilala ng sakramento, at ng mga matiniwala ng simbahang Katolika. So, pagkatapos ng kasal, nagpapakilay sila ng ganoong mga libreto, yung libro. So, anong ginawa ni Gregorio del Pilar? Meron kasi sulatin noon na yung sinulat, yung pura paroko ng Malolos, na kaiingat kayo. Yung kaiingat kayo ay para sa mga, ay parang babala. Sulat ito ng Fraile na nagtitigil ng babala, na laban dun sa mga kumakalaban sa simbahan. So parang mag-ingat kayo Ay po, Konsi. Thank you po. So, ang ginawa, ni Marcelo Capilay, sumulat siya ng kaiingat kayo. So parang makit ito, manunod doon sa mga Friday. So ang ginawa ni Gregorio del Pilar, yung kwento o yung pamphlet ng kaiingat kayo, pinalitan niya ng sinulat ni Marcelo del Pilar ng kaiingat kayo. So yung kaiingat kayo ay pag-ingat naman doon sa mga abuso ng mga Friday. Di ba kung naaalala ninyo yung gasalan at toksohan, parang ganun yung dating nung pakikigat kayo, manunod sa pero nakakatawa. Yun yung pinalantod sa kinamimigay ang plan ng bansa. So, nakita niyo yung historical marker sa harap, binanggit doon na dito pinamigay yung mga polyeto na sinulat ng kanya naman. Yung polyeto na nilalaman mo, yun nga yun, yung pakikigat kayo. So, yun yung pinamigay dito sa simbahan ng simbahan ng Nuestra Señora de la Cholo. Okay.